At dahil nag-overripe na yung aking saging na lakatan, kaya ito gumawa ako ng banana cake na pwedeng pang merienda at pwede rin pang negosyo. Masarap ito at hindi ka mapapaya sa iyong pakakainin. Kaya kung interesado ka matutunan ang recipe na to, halika samahan mo ako, magluluto tayo. Ituturo ko sa iyo kung paano ko ginawa itong napakasarap na banana cake. Tara! At ito nga, meron ako ng mag-overripe na banana na lakatan, imamash lang natin ito gamit yung ating fork or di kaya pwede naman yung masher, pero ako fork lang yung ginamit ko dito. So imamash lang natin ito hanggang sa madurog na yung ating saging at itabi muna natin. At dito man sa isang bowl, maglalagay lang tayo ng 2 perasong itlog. Buo yan, ilalagay lang natin sa ating bowl. Maglalagay tayo ng 3/4 cup na sugar. Brown sugar pwede rin, 3/4 cup na cooking oil, at i-whisk lang natin ito gamit yung ating wire whisk. At habang ginagawa natin ito, shoutout nga pala kay Annabel Mauro ng Bulacan, kay Palado Rebs ng Cavite, at kay Tess Ordonez na Matain Subic. Maraming salamat sa inyong panunood. At kapag ganitong itsura, okay na to, isi-set aside na natin. At meron naman ako dito ng plain lang na yogurt. Mag-a-add lang ako ng 3 tablespoon. At next, mag-add ako ng 1/3 cup na evaporated milk or fresh milk at ng 1 tablespoon na banana essence at 1/2 teaspoon na salt at imimix lang natin yan. At kung banana cake lover ka nga, maki-comment mo na rin sa baba ng I love banana cake. At paki-comment na rin kung saan ka nanonood para may shoutout kita sa mga next video ko. At pagka ganito lang itsura, itatabi na natin. At mag-add na tayo ng 1 and 1/2 cup na all-purpose flour at naglagay din ako ng 1 tablespoon ng baking soda at 1 tablespoon na baking powder. So, atin lang itong isasala sa strainer para wala namang buo-buo sa ating mixture. Sa part na to, ginamitan ko nga ng kutsara para mas mapabilis yung aking ginagawa. Pero pwede rin namang galaw-galawin lang ninyo yung strainer. At hahaluin lang natin. At ito na nga, pagka ganito na yung itsura, okay na to. Kung meron pa kayong nakikitang mga maliliit na lumps dyan, iiwan mo na yan dahil mamaya okay din yan. At wag lang natin i-overmix para hindi maging matigas yung ating bread. At next, add na natin yung ating ripe na banana. So, ayan, nakikita nyo naman, sobrang minash ko talaga yung banana. I-fold lang natin ng dahan-dahan para ma-will combine yung ating ripe na banana na nilagay. So, ganyan lang yung ginagawa ko. At pag okay na, mag-a-add na tayo ng 1/2 cup na raisins. Pwede ring peanut, pwede ring kahit anong gusto nyong nuts, pwede rin. At dito meron ako ng round na baking pan. Naglagay lang ako ng kunting oil at ibabrush ko lang yan para hindi naman dumikit yung ating parchment paper at yung ating banana cake. At yan, nilagyan ko lang brush ko rin ng oil. At ilalagay na natin yung ating mixture. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Sundan nyo na lang yung step na ginagawa ko. So, ilalagay ko lang lahat yan dyan at ipa-flatten ko lang mamaya. At ito na nga, pagka ganito na, okay na to. Medyo tinap-tap ko lang yan, hindi ko na pinakita sa inyo para mas magsiksik. At nagpainit lang ako ng 340 Fahrenheit na oven at i-bake natin ito ng 35 to 40 minutes. So, pag 35 minutes na, medyo i-check na ninyo. So, ayan, okay na after siguro mga halos 40 minutes din yung inabot. At luto na nga yan kasi trinay ko na yan. So, ayan, tingnan yung itsura. Okay na siya at luto na siya. At ito na nga, so tutusukin natin ng toothpick para makita natin kung talagang luto na. So kung wala nang sumabay na basa, ibig sabihin luto na yan. So okay na yan. Sa lahat ng part, chinik ko na yan.
So ayan, ito na nga yung ating banana cake. At ito na nga yung ating pinakahihintay na part, yung tikiman time. So nung tinikman ko to, napakasarap talaga, ang moist niya, tsaka iba yung lasa niya kasi meron tayong nilagay na yogurt. So ayan guys, kung gusto niyo ito, mag-try na kayo. Ilalagay ko sa description box yung recipe na to para makuha ninyo. At bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa akin channel, please subscribe, pakiring the bell all para everything na nag-upload ako ay manonotify ka. At pag-follow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Hanggang dito lang tayo, bye!